Anim na dahilan why people cheat. Kapag ang isang tao ay pinagtaksilan ng kanyang kapareha, madalas silang nagtatanong kung bakit. Paano kaya ang isang taong kanilang pinagkakatiwalaan, kanilang minamahal, at ang taong iniisip nila na mamahalin din sila ay magagawang pagtaksilan sila sa isang nakakagulat at napakasakit na paraan? Kadalasan ay makakaramdam ka ng galit, sasama ang iyong loob, at pati na rin ang tuluyang hindi paniniwala dito. Ang karaniwang dahilan kung bakit ang isang tao ay nagtataksil ay magkakaiba. Ngunit may bilang ng paulit-ulit na lumalabas sa silid ng isang nagpapayo. Kung ikaw ay kasalukuyang nahihirapang maintindihan kung bakit ito nangyari sa iyo, maaaring makakatulong sa iyo ang 6 na dahilan na ibabahagi ko sa videong ito. Pero bago ko simulang ibahagi ang 6 na dahilan why people cheat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Welcome sa aking video. So, narito na ang 6 na dahilan why people cheat. Na, disconnection. Walang ugnayan. Pangalawa, feeling unloved. Pakiramdam na hindi minamahal. Pangatlo, imbalance. Hindi balanse. Pang-apat, fear of commitment. Takot na mangako. Pang-5, issue related to self-esteem. Isyung may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili. At pang-6, sexually addictive behavior. Ugaling pagkahumaling sa pakikipag-sex. Ngayon naman ay iisa-isahin kong ipaliwanag ang 6 na dahilan na ito upang masigit mong maintindihan. Una, disconnection. Walang ugnayan. Ang isa sa pangkaraniwang dahilan sa pagtataksil ng isang tao ay ang pakiramdam na ikaw at ang iyong kapareha ay nagkahiwalay. Sa ganitong kaso, ang pagtataksil ay ang pakiramdam na parang isa itong paraan ng paghahanap ng bago at kapanapanabik. Kapag ang inyong relasyon ay predictable at pamilyar na, ang pakiramdam ng disconnection mula sa isang kapareha ay maaaring mangyari sa iba't ibang kadahilanan. Maaaring wala kayong angkop na komunikasyon sa relasyon, gaya ng pag-uusap tungkol sa isang tiyak na issue o sa pangkalahatan ay ang pakikipag-ugnayan kung ano ang iyong pakiramdam o ang buhay ay masyadong pinangungunahan ng trabaho o ang pag-aalaga sa mga bata. Kaya't ang pagkakaroon ng oras na magkasama ay nagiging mas functional na lang kaysa sa pagmamahal. Pangalawa, feeling unloved. Pakiramdam na hindi minamahal. Sa counseling, karaniwan ang ginagamit ang salitang love languages upang ilarawan kung paano ang magkapareha ay nagpapahayag ng pagmamahal sa bawat isa. Ang ibang kapareha ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagsasalita sa pagsasabi ng magagandang bagay, at ang ilan naman ay mas pinipili na ipahayag ang kanilang pagmamahal ng pisikal sa pamamagitan ng pagyakap at paghalik. Kung ang iyong love language ay naiiba sa iyong kapareha na mag-iiwan ng pakiramdam na hindi ka minamahal at potensyal na mas bukas sa pagmamahal ng isang tao na tila nakakaunawa sa iyo. Pangatlo, imbalance. Hindi balanse. Kung walang balanse sa isang relasyon, ang isang kapareha ay magsisimulang makaramdam na siya ang magulang at ang isa naman ay ang anak. Halimbawa, ang isang kapareha ay makakaramdam na kinakailangan niyang maging isang responsable, ang gumawa ng lahat ng desisyon, mag-ayos sa bahay, pamahalaan ng finances at iba pa. Samantalang ang kapareha ay hindi hinihila ang kanyang bigat at hindi nakikibahagi sa mga responsibilidad. Ang pagkakaroon ng affair ang maaaring maging tukso upang maramdaman na siya ay pinahahalagahan
at nang maging patas. Kapareho ng kapareha na nasa child position ay makakaramdam din na palaging pinupuna. At ang pagkakaroon ng affair, ang pakiramdam na isang paraan upang bawiin ang ilang pakiramdam ng kalayaan at autoridad. Pang-apat, fear of commitment, takot na mangako. Kung minsan ang pagkakaroon ng affair paminsan-minsan, kapag maaari mong ipagpalagay na ang mga tao ang magiging pinaka-secure sa kanilang relasyon. Tulad ng pagkatapos ninyong magkasundong magpakasal, o kaya naman ay isang tao ay buntis. Ngunit ang mga pag-aalala sa pangako ay maaaring maging lubhang nakakapanghina. Kung minsan ang isang tao ay maaari sirain kung ano ang meron siya, nang sinasadya o hindi sinasadya, bilang paraan ng pagtanggi sa kanyang responsibilidad. Panglima, issue related to self-esteem. Isyung may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakaroon ng affair ay maaari ring lumitaw sa pagkakaroon ng personal insecurities. Ang pagkakaroon ng mababang pagpapahalaga sa sarili ay maaaring maging dahilan na maging nakadepende ang isang tao sa atensyon ng iba. At sa ibang mga kaso, ang atensyon ng isang tao lamang ay hindi sapat. Ito ay maaaring maging dahilan sa isang tao upang makaramdam ng walang katiyakan sa kanilang sariling relasyon. Kaya't maaari siyang magtaksil bilang isang paraan ng pagtanggi sa halip na siya ang tanggihan. At pang-anim, sexually addictive behavior, ugaling pagkahumaling sa pakikipag-sex. Ang pagkakaroon ng affair ay maaaring maiugnay sa problema sa pagkakaroon ng ugaling pagkahumaling sa pakikipag-sex. Ito ang kung saan ang isang tao ay nakaugalian ng mag-engage sa sexual activity bilang paraan upang masiyahan sa kanyang pagnanasa at mapag-inhawa ang negatibong pakiramdam na nahihirapan silang kontrolin. Ang pagnanasang ito ay maaaring compulsive katulad ng paraan sa drugs at alcohol addiction. Sa ibang mga tao, ito ay nangangahulugan na sa bandang huli ay ang mag-engage sa pagkakaroon ng affair o kaya naman ay sa maramihang relasyon. So, paano na ngayon? Kasing hirap paniwalaan ang pagkakaroon ng affair ay hindi nangangahulugan na katapusan na ng inyong relasyon. Kung ang iyong kapareha ay tunay na nagsisisi sa mga nangyari at handang tapusin ang kanyang affair at pareho kayong nakahanda na pagtrabahuhan ito upang hanapin ang daan pabalik sa dati. Walang dahilan kung bakit hindi ninyo pwedeng isalba ang inyong relasyon. Pero syempre, maraming mga mag-asawa ang dumarating sa konklusyon na ang kanilang relasyon has run its course sa pagkakaroon ng affair na siyang sintomas ng kung ano ang mali, sa halip na kung ano ang dahilan. Kahit ano man ang kaso, ang subukang suriin. Ang mga issue ng magkasama ay ang inyong pinakamahusay na pagkakataon upang magkaroon ng kahulugan ang mga bagay. Ang taong nagtaksil, ang kinakailangang gawin ang kanyang responsibilidad sa kanyang sarili, ang kanyang behavior bilang mali, at hindi ang gumawa ng mga excuses. At bagaman ito ay napakahirap para sa taong pinagtaksilan, ang magkapareha ay dapat kilalanin ang inyong responsibilidad kung ano ang mali sa inyong relasyon bago pa ito mangyari. So, narito muli ang 6 na dahilan why people cheat. Una, disconnection. Walang ugnayan. Pangalawa, feeling unloved. Pakiramdam na hindi minamahal. Pangatlo, imbalance. Hindi balanse. Pang-apat, fear of commitment. Takot na mangako. Panglima, issue related to self-esteem. Isyung may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili. At pang-anim, sexually addictive behavior. Ugaling pagkahumaling sa pakikipag-sex. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like,
mag-share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.